Greetings mga amigs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. Happy New Year sa ating lahat. Advance Happy New Year at maligayang 2024. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa YouTube channel ko at sa lahat ng nagtiwala sa mga pinoproduce nating mga amulets. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay pagpalain kayo ng God the Father, ni Jesus Christ at ng energy of the universe, the Holy Spirit. So ngayon meron akong kaunting tips para sa masaganang bagong taon. So sa hindi pa nakapanood ng video ko last December 2022, so ilalagay ko sa description at saka sa comment section yung link kasi meron tayong gagawin doon na ritual, which is malinis na ritual, walang tinatawagan ng mga pangalan ng deity. So yun ay para sa masagana at pagtatawag ng blessing sa bagong taon. So meron lang tayong idadagdag para mas mapalakas natin ang manifestation ng blessing. And beware po, wag po tayong gagamit ng mga orasyon o pagtatawag ng mga spirits para lang sa ganyan. Kasi mahirap na magkautang na loob sa mga espiritu na hindi natin kilala o hindi natin alam kung malinis ba. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago akong YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So ito po ay applicable sa lahat ng beliefs, kung ano man ang iyong pinaniniwalaan. Pero para sa akin, dahil I believe in Jesus Christ, so ang pagbabasehan ko or gagawin kong example ay yung mga prayers na ginagamit din sa mga taong naniniwala kay Jesus Christ. Pero kung iba ang mga prayers na gagamit nyo, ibang religion nyo, so kayo nang bahala. So ganito yan. So, bago natin gawin yung bowl, yung prosperity bowl, lalagay ko sa description yung link nun. So, bago natin gawin yon, so meron ko tayong idadagdag. Ito ay para maalis yung mga negative energies ng 2023 at tayo ay refresh na sumalubong sa 2024. So, ganito yung gagawin natin. So, maghanda kayo ng dahon ng atis, tsaka dahon ng tanglad. Tapos, lagyan ng asin, pakuluan yon. At syempre, pag palamigin na, common sense. Ilagay nyo sa isang balding tubig, ihalo nyo. So, pag ready ng isang balding tubig, nahalo nyo na yun doon, so, usalan nyo ng prayers. Kung kayo ay mayroong Saint Benedict medal, so, gamitin nyo yung Saint Benedict medal, yung exorcism prayer nun. So, ilagay nyo yung right hand sa ibabaw ng tubig, tapos usalin nyo yung Saint Benedict medal na exorcism prayer. Pero kung kayo naman ay walang Saint Benedict medal, so gamitin yung Anima Christi, yung ganun na prayer. So, yun yung usalin nyo. 3 beses, 3 ulit. Tapos, kung kayo naman na ibang relihiyon, so gamitin nyo yung dasal sa inyong relihiyon na pagtataboy ng mga bad spirit or invocation ng inyong deity. So, maligo. Pagkatapos, ang pinakahuling banlaw, bago kayo magpunas, pinakahuling banlaw, ilagay sa mga utak, huwag na magtanong sa comment section. So, pinakahuling banlaw, yun yung ibubuhos nyo. Yan. So, hayaan nyo muna ng mga 1 minuto o mga 30 seconds, ganun. Okay na yan. Bago kayo magpunas. Ang purpose po kung bakit merong asin ay para walang makialam na mga elementals. So, dapat may asin para walang makialam. At ang purpose po ng tanglad at ng atis, ang atis po ay pangbaklas po yan ng mga sumpa. Ang tanglad po ay pangbaklas ng mga negative energy sa ating katawan. Ang asin din po ay cleansing din aside sa protection. So, maganda na kombinasyon. Kung wala namang atis sa lugar nyo, kahit tanglad lang at saka asin, pwede na.
Pero kung meron namang atis, much better. Huwag nyo nang dagdagan, huwag na kayong mag-usal-usal ng mga orasyon na hindi nyo naman naiintindihan. Huwag kayong magtawag ng mga pangalan na hindi nyo naman alam kung malinis ba na pangalan yon. Baka gawa-gawa lang yun ng mga okultista, tapos sinapian na ng demonyo ang pangalan na yon. Kasi yung mga demonyo kaya din gumawa ng milagro. Dahil makapangyarihan din sila. Dati silang angels eh. So, i-recap ko lang ha, kasi parang nagkarambol-rambol na yung ano eh. So, i-recap ko yung instruction. So, dahon ng atis, tanglad, ilagay sa isang kalderong tubig, lagyan ng asin, tapos pakuluan. Pag kumulo na, may katas na, so ihalo yon sa isang balding tubig na pangligo. Pagkatapos, usalan ng prayers. So, either Saint Benedict na exorcism prayer, o di kaya Anima Christi, or kung anumang dasal sa inyong relihiyon na nagtataboy ng bad energies or spirit, or dasal sa inyong religion na invocation of your deity o yung Diyos na tinatawagan nyo. So, gawin nyo to gabi, yung pagsalubong ng bagong taon. Hindi naman literally na gawin mo yan ng alas 12. Gawin yung mga alas 6 ng hapon, ganon. O di kaya umaga, basta a day before 2024. Kasi pagka alas 12, 2024 na eh. So much better kung gabi din. Kayo nang bahala. Pero kung masama yung pakiramdam nyo, so may lagnat kayo, so wag nyo nang gawin. Wag nyo nang ipaligo. Ipamunas nyo lang. Ganon. Pagkatapos, nagawa nyo na yun, nalinis nyo na yung sarili, so gawin nyo na yung prosperity bowl. So ang instruction ng prosperity bowl, kung paano gawin yon, ilalagay ko sa comment section tsaka sa description. Kasi napaka-effective. Ako mismo ang naka-experience kung gaano siya ka-effective. Ang ganda po ng pasok ng pera sa 2023. So gawin natin uli yon. Hopefully, para sa 2024 ay maganda din ang pasok ng blessings. At syempre, yung paliligo ng cleansing na water, hindi lang yon gagawin isang beses sa isang taon. So kung feeling nyo na may naggumagawa sa inyo ng masama o tinatamaan kayo ng spiritual na pag-atake or sidekick attack, so pwede nyo gawin yon anytime. Pero para sa akin, ito suggestion ko lang na bago kayo sumalubong sa bagong taon ay yung sarili natin is cleansed na. At syempre, sa gawain na din. Dapat cleanse din tayo. At kung Katoliko kayo, so magkumpisal kayo. Ganon. Para ma-renew. So mga migs, I think yan lang muna sa ngayon and Happy New Year!